umaamin ng kasalanan. So, mayroong isang mag-asawa, no? Yung mag-asawa. Ngayon, sabi ng sabi ng lalaki, sabi, "Mami, sorry, nagkasala ako sa iyo." Ano yan? Sabi niya, "Huwag kang magalit, Mami. Huwag kang magalit. Huwag kang gagawa ng anuman." Subalit yung nasabi na ng lalaki, hindi na natiis ng babae na saktan yung lalaki, no? Buti na lang doon na sila sa bedroom, no? So kaya may mga suggestions din dyan na halimbawa, mayroong isang matapang na mister na magtapat sa kanyang asawa. Dapat itapat niya yung na hindi yung naghiwa ng karne o yung isda yung babae, yung asawang babae. Kasi baka magamit niya yung kutsilyo instead na ihiwa, iba ang hiwain niya. So yan, no? So ibig sabihin niya na proper timing. No? Ibig sabihin mayroong timing sa lahat, no? So di ba halimbawa sa opisina, yung manager, no? Halimbawa yung manager sa opisina, no? Yung mayroong sekretary, no? Halimbawa may magpasa, sabi niya, "Ma'am, baka pwede pakalmahin mo po muna natin si boss kasi galit na galit ngayon." No? So parang gano'n, no? So dapat para proper timing. So dito ang word na ginamit dito ay nananalangin at nagsisisi. At isa pa, mga kaibigan, lahat tayo ay nagkakamali. Alam mo ba na mayroong grupo na halimbawa nagkasala yung kanyang kasama, within 3 minutes lang to 5 minutes dapat forgiven na. Pero dapat ang maganda yan, may usap mo na. Halimbawa nagkatampuhan kami ng aking friend, no? Sabihin ko, "Friend, sorry na ano ba yung bakit nagtampo ko sa akin?" So ngayon siyempre iiyak, kung babae yan, iiyak, sabihin ang lahat, no? So ang mahalaga na voice out niya, na ang kanyang puso ay gumaan, no? So mayroong isang babae na grabe ang problema, no? So ngayon pumunta siya sa isang lalaki na mayroong opisina, no? Tapos tinawag niya, tapos usap, tapos ang ginawa lang ng lalaki na yun ay nakinig sa kanya. Tapos siya saysay lang ng saysay. Ibig sabihin, kwento lang siya ng kwento. Tapos sabi ng lalaki, ng babae, pagkatapos sa kwento, sabi niya, "Maraming salamat. Pinakinggan mo ako. At dahil sa pakikinig mo sa akin, ako ay ang aking napakabigat na puso ngayon ay napakagana. Tuwang-tuwa ako." Yun ang joy, mga kaibigan. Ha? So, biro mo yan, in spite of heavy burden na naramdaman niya sa kanyang puso, ay na ano ngayon, no? Kaya napakaganda, no? Napakabuti talaga. Kaya sa macro skills ng pag mag-aral tayo ng English, mga kaibigan, mayroong macro skills, no? Yung pinaka mahirap daw na anuhin ay listening. So, tingnan natin, magsalamin tayo, mga kaibigan. Pag tayo ay sarap ng salamin, tingnan natin ilan ang ating tainga, 2, isa ang ating bunganga. So, ibig sabihin na maraming times tayo na dapat makinig, makaibigan, sangsa magsalita. Kasi isa lang yung ating mouth, ang ears natin ay 2. Mayroon tayong left and right ears, kaya 2. No? So, kaya yan, mga kaibigan. No? Kaya dapat, paminsan-minsan, o kaya kung kailangan ng pagkakataon, tayo ay tayo po ay makinig. No? So, dito, mga kaibigan, no? So, mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. So, ulitin ko po ang tanong, paano mananatili ang pag-ibig, ang wagas na pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin? Ibig sabihin tayo mga kaibigan ay manalangin at magsisisi kung tayo nagkagawa ng kasalanan. So, ang tanong, kung halimbawa yung taong nagawa natin ng masama ay patay na, no? So, pwede ba kausapin siya? So, mayroong tinatawag dyan, mga kaibigan, na parang representative. So, mayroong kasi isang mangangaral na nagkwento na
mayroon lang isang bata na nirip ng kanyang tito. No? So ngayon, siya ay parang na-devil possess yung bata. So ngayon, yung mga ngaral ngayon, parang siya nag-represent doon sa tito. Ang sabi ng mga ngaral, patawarin mo ako na hindi ako nakahingi ng tawad sa iyo bago ako mamatay. Yung parang rini-represent niya yun. Tapos alam mo na heal siya. Na? So ibig sabihin na cast out yung demon na pumasok sa kanya. At ang demon na yun ay ang galit. No? Siyempre galit na galit siya doon sa tito niya. So yun po mga kaibigan, no, na kung halimbawa patay na yung tao na kung saan nagawa natin ng hindi maganda, ay ang sabi ni Haring David, no, pwede naman na i-represent. Hindi, sabi ni isang mga pwede i-represent, tapos sabi ni Haring David ay, sa iyo lamang, O Lord, ako nagkasala. No? So ibig sabihin na kahit malayo, hindi na natin alam kung saan siya o kung ano pa man, ang mahalaga na humingi tayo ng tawad sa sino man na pagsisihan natin yung ating mayroong isang mister, no, asawang lalaki, sabi niya, maring sumpa itong naranasan ko ngayon dahil sa kasalanan ko. So, balit sabi niya, humingi na ako ng tawad. So yan mga kaibigan, no? So ibig sabihin niya na ano siya, no? Nahingian niya na ng tawad kaya wala ng problem, no? So, tama naman, no? Dahil siyempre, pag tayo ay kusang loob na humihingi ng tawad, so sino naman sila na hindi tayo patawarin, no? Kundi talagang patawarin po tayo. Kaya napakaganda mga kaibigan na kung tayo nagkasala, ating pong aaminin po ito, no? Dahil napakaganda pag tayo ay humingi ng tawad. So, dito, no? So, dito na tayo sa 6. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo na po ako'y iyong dinggin. So, dito, mayroon tayong privilege, no? Na, siyempre, yung ating panalangin araw-araw yan. Kung wala tayong kailangan, siyempre tayo ay magpapasalamat, no? Praise and worship, tapos thanksgiving, no? Sa umaga, pwede po tayong mag-awit na panalangin, awit na pasasalamat, awit na papuri, at awit na pagsamba. Sa 7, dumaraing ako kapag mayroong bagabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag. So dito mga kaibigan, ito ay sharing na ni Haring David. No? Ito yung kanyang buhay na patotoo. No? So kanyang testimony. No? So kaya mga kaibigan, ano mang ginawa ni Lord sa atin na himala, ating ipagsabi. No? So, di ba maraming mga himala, tanda at himala, no? So, ipagsabi natin, no? Saan ba yung prayer mo answered, yung prayer mo na natugunan ang iyong pangangailangan, pwedeng i-share natin siya, no? Na may sakit, no? Mayroong isang asawang babae, no? Yung sakit niya po ay sa likod, hindi siya makahiga, no? Kaya pag matulog siya, nakaupo lang, no? Kaya ang ginawa niya, iyak siya ng iyak kay Lord, prayer siya. Po, alam mo ba, gumaling siya, no? So, yan mga kaibigan, no? Remember, God answers prayer, no? So, yan. So, yan, dito na tayo sa 7. Dumaraing ako kapag mayroong bagabag, yung tutugunin ang aking pagtawag. Sa sinumang Diyos, wala kang kawangis. Sa iyong gawain, walang kapares. No? So, grabe ang kwan dito, rhymes ng word, no? Kawangis at saka kapares. Siyempre, walang makatalo kay Lord. Kasi siya ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ang Panginoon. So, sanayin tayo. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbigay galang. Sila ay magpupuri sa iyong pangalan. No? So, ibig sabihin na wherever we are,